Napilitan akong pakasalan ang matandang lay minister na amo ko para matustusan ang pagpapagamot ni nanay na malubha ang sakit. Akala ko, alam ko na ang halaga na dapat kong bayaran bilang asawa ng isang respetadong tao. Ngunit sa aming unang gabi, nagimbal ako nang malaman ko ang katotohanan. Ang pangalan ko ay Lee. Ang lamig at bigat ng hangin dito sa ihi ng Philippine General Hospital ay parang dinadaganan nito ang dibdib kong siksik na. Bawat paghinga ko ay parang isang pakikibaka, sinasabayan ng matapang na amoy ng antiseptiko at ng walang tigil na tunog ng ice machine sa tabi ng kama. Ang tunog na iyon, ang dekuryenteng tibok ng puso ni nanay, ang tanging musika sa buhay ko ngayon. Isang musikang sumasabay sa takot ko. Segundo bawat segundo. Tinititigan ko ang mukha ni Nanay Elena, ang nag-iisang yaman ko sa mundong ito. Ang mukha na dating pinalamutya ng mainit na ngiti at mga guhit ng karunungan ay ngayoy maputlang maputla, nahihimbing sa tulog na pilit dahil sa gamot. Mga malinaw na tubo ang nakakabit sa kanyang marupok na katawan, nagsisilbing tulay sa pagitan niya at ng buhay. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay, sinusubukang isalin ang kaunting init mula sa aking katawan. Dati, ang mga kamay na ito ang nagturo sa akin maglakad, ang nagbalot sa mga sugat ko noong nahulog ako sa bisikleta, ang hindi napagod sa paghaplos sa ulo ko hanggang sa makatulog ako. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay nakahandusay na lang sa aking palad, wala nang lakas para sumukli. Kahapon, gumuho ang mundo ko. Noong umaga, naghanda pa si nanay ng almusal, simpleng sinangag na may tuyo at itlog, habang pinapaalalahanan akong huwag kalimutang mananghalian. Pagtanghali, isang tawag mula sa kapitbahay ang nagbalita, hinimatay daw si nanay habang nagdidilig ng halaman. At mula noon, ang mga puting pader ng ospital na ito ay tila pumipiga sa natitirang hangin sa aking mga baga. Napakalubha na ng kondisyon ng puso ni Ginang Elena. Ang mga salita ni Dr. Santos ay umuulit-ulit pa rin sa aking tainga, malamig at tumutusok na parang kutsilyo ng siruhano. Ang tanging paraan ay isang operasyon para sa heart valve replacement, at kailangan itong gawin sa lalong madaling panahon, Lee. Wala akong nagawa kundi tumango ng walang laman ang isip. Sinusubukan ng utak kong iproseso, ngunit ang puso ko ay nanigas na. At pagkatapos, ang tanong na pinakakinatatakutan ko ay lumabas sa aking bibig na may nanginginig na boses. Magkano po ang gastos, Dok? Tiningnan ako ni Dr. Santos ng may awa. Isang tingin na madalas ko nang nakikita nitong mga nakaraang araw. Binanggit niya ang isang halaga na nagpalambot sa aking mga tuhod. Daan-daang libong piso. Isang halaga na hindi ko man lang pinangarap na makita sa aking mga panaginip. Para sa akin, isang kasambahay na maisahod na sapat lang para sa pagkain at upa sa isang maliit na kwarto, ang halagang iyon ay kasing imposible ng pag-abot sa mga bituin sa langit. Mula noon, tumakbo ako. Tumakbo ako laban sa oras, laban sa tadhana, laban sa kahirapan na bumalot sa akin mula nang ako'y isilang. Ang mga tito at tita ko na pinuntahan ko ay umiling lang na may nag-aalalang mukha. Hindi sa ayaw naming tumulong, Lee, sabi nila. Pero alam mo naman ang kalagayan namin. Alam ko. Hindi ko sila sinisisi. Ang buhay ng lahat ay pare-parehong mabigat. Sinubukan kong ibenta ang nag-iisang alahas na naiwan ng yumaong tatay, isang manipis na gintong singsing na laging nasa daliri ni nanay bago siya magkasakit. Ang pera ay sapat lang para sa gamot sa loob ng 2 araw. Ang lumakong motorsiklo na ginagamit ko sa trabaho ay isinuko ko na rin. Ang resulta ay isang patak lang ng tubig sa gitna ng karagatan ng pangangailangan. Tinanggihan ng bangko ang aking loan application. Walang kolateral, hindi permanente ang trabaho, sabi ng empleyado nang hindi man lang ako tinitingnan. Bawat pagtanggi ay parang isang sampal, tinutulak ako palalim sa bangin ng kawalang pag-asa. Pakiramdam ko ay bigo ako. Bigo bilang isang anak. Isinakripisyo ni nanay ang buong buhay niya para sa akin, pinalaki akong mag-isa sa pamamagitan ng pawis at luha. At ngayon, sa panahong pinakakailangan niya ako, wala akong magawa. Nandito lang ako, nakaupo. Pinagmamasdan ang kanyang katawan na walang magawa, habang ang oras ay patuloy na lumilipas ng walang awa. Yumuko ako, isinandal ang noo sa likod ng kamay ni nanay. Ang mga luha ko ay tuluyan ng bumuhos, dumadaloy ng walang tunog. Patawarin mo si Lee, Nay.
Patawarin mo po ako, bulong ko. Isang pag-amin ng pagkatalo sa sitwasyon. Sa gitna ng katahimikan ng AC, na binabasag lang ng tunog ng makina, naramdaman kong mag-isa ako. Talagang nag-iisa sa dulo ng pag-asa. Hindi ko na alam kung saan pahihingi ng tulong. Panginoon, kung mayroon pa pong himala sa mundong ito, parang awan niyo na, ipakita niyo po sa akin ang daan. Bumalik ako sa malaking mansyon kung saan ako nagtatrabaho. Ang katawan ko ay parang isang basyong bao. Ang isip ko ay naiwan pa rin sa tabi ng kama ni nanay. Ginawa ko ang aking mga gawain na parang isang robot. Nagmop ng sahig na marmol na ang lamig ay gumagapang sa aking mga talampakan. Nagpunas ng mga muebles na yari sa nara na kumikinang, at nilinis ang malalaking bintana na nagpapakita ng magandang hardin sa labas. Lahat ng karangyaang ito ay parang isang mapait na kabalintunaan na nang iinsulto sa aking kasawian. Dito, ang isang pinta sa dingding ay marahil mas mahal pa kaysa sa buhay ni nanay. Sa loob ng isang taon kong pagtatrabaho dito, nakilala ko ang amo ko, si Don Ramon, bilang isang taong iginagalang. Siya ay isang respetadong lay minister, isang tagapagsalita na ang mga salita ay nagbibigay ginhawa, at isang pilantropo na ang pangalan ay madalas banggitin sa mga gawaing panlipunan. Para sa akin, siya ay isang figura na halos hindi maabot, nasa ibang universo. Limitado lang ang aming interaksyon. Nakikita ko lang siya ng saglit kapag siya ay aalis o uwi. Minsan, tatango siya ng magalang. At iyon lang. Siya ang araw, at ako ay isang butil lamang ng alikabok na hindi nakikita sa sulok ng kanyang bahay. Nang tanghaling iyon, habang nag-aayos ako sa kusina, nilapitan ako ni Ate Celia, ang hepe ng mga kasambahay. "Lie, pinapatawag ka ni Sir. Hinihintay ka sa kanyang opisina," sabi niya na maihalong pagtataka. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hindi pa ako kailanman personal na ipinatawag sa kanyang opisina. Ang silid na iyon ay isang pribadong lugar kung saan niya tinatanggap ang mahahalagang bisita o ginugugol ang oras sa libu-libo niyang libro. Nang may alinlangan, kumatok ako sa matangkad na pintong gawa sa kahoy. "Pasok." Narinig ang isang malalim at kalmadong boses mula sa loob. Pumasok ako at nakita si Don Ramon na nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang silid ay amoy lumang papel at sandalwood. Itinuro niya ang upuan sa harap niya. Isang kilos na lalong nagpakaba sa akin. "Maupo ka, Lie," sabi niya ng malumanay. Ang kanyang mga mata na malumanay ay tumingin sa akin, na para bang nakikita niya ng diretsyo ang aking magulong kaluluwa. "Lubos kong ikinalulungkot ang kalagayan ng iyong ina. Naikwento na sa akin ni Celia." Yumuko lang ako, kinagat ang ibabang labi para pigilan ang panginginig. "Salamat po, sir," mahina kong sabi. Sandaling katahimikan. Naririnig ko ang tiktak ng malaking orasan sa sulok ng silid. Kasing bigat ng tunog ng EHS machine sa ospital. "Alam kong nahihirapan ka," patuloy niya, ang tono niya ay walang emosyon ngunit puno ng empatya. "At alam kong hindi biro ang gasto sa pagpapagamot ng iyong ina." Itinaas ko ang aking mukha, nagulat. Paano niya nalaman ng ganoon kadetalye? Na para bang nababasa niya ang aking isip, sinabi niya, "Gusto kitang tulungan, Lie." Isang sinag ng pag-asa ang biglang pumasok sa aking madilim na puso. Ito na ba ang sagot sa aking panalangin kagabi? Ipinadala ba ng Diyos ang tulong sa pamamagitan ng aking mapagbigay na amo? "Sasagutin ko ang lahat ng gasto sa pagpapagamot ng iyong ina hanggang sa siya'y tuluyang gumaling," sabi ni Don Ramon. Sandali akong hindi makahinga. Mga luha ng pasasalamat ang nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Gusto kong lumuhod sa kanyang paanan, magpasalamat ng walang katapusan. Ngunit bago pa man mailumabas na salita sa aking bibig, ipinagpatuloy niya ang kanyang pangungusap. Isang pangungusap na nagpanigas sa dugo sa aking mga ugat. "Sa isang kondisyon, pakasalan mo ako." Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang tunog ng orasan, ang tunog ng sarili kong hininga, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang pangungusap na iyon. Nakabitin sa hangin, parang kakatwa at hindi totoo. Siguro ay nagkamali lang ako ng dinig. Siguro ito ay guni-guni ko lang dahil sa sobrang pagod at stress. Tiningnan ko siya, naghahanap ng senyales na nagbibiro lang siya. Pero ang mukha niya ay nanatiling kalmado, ang tingin niya ay diretsyo, walang bahid ng pagbibiro.
Seryoso siya. Isang respetadong lay minister, mayaman at iginagalang, hinihiling sa akin, ang kanyang kasambahay na mahirap at hindi nakapagtapos, napakasalan siya bilang kapalit ng gastos sa pagpapagamot ng aking ina. Libu-libong tanong ang naglaro sa aking isip. Bakit? Ano ang kanyang layunin? Ito ba ay isang kakaibang uri ng pagkakawanggawa o may mas madilim na motibo sa likod nito? Ang pasasalamat na naramdaman ko kanina ay napalitan ng takot at pagkalito. Pakiramdam ko ay isa akong maliit na tupa na hinarap sa isang leon na nag-aalok ng proteksyon sa isang presyo na hindi ko maintindihan. Pag-isipan mong mabuti, Lie, sabi niya, ginising ako mula sa aking pagkatulala. Alam kong hindi ito madaling hiling. Pero ang oras ng iyong ina ay paubos na. Bigyan mo ako ng sagot mo bukas ng umaga. Lumabas ako sa silid na iyon na parang lutang. Ang alok ay parang isang hatol. Sa isang panig, ang kaligtasan ng buhay ni nanay. Sa kabilang panig, ang natitirang buhay ko na kailangan kong ipagpalit sa isang kasal na transaksyonal. Hindi na ako nasa dulo ng pag-asa. Itinulak ako sa bingit ng bangin, at sa ibaba ay may isang kakaibang lambat na maaaring sumalo sa akin, o tuluyang bumihag sa akin magpakailanman. Noong gabing iyon, hindi ako natulog. Nakaupo ako sa malamig na upuang plastik sa pasilyo ng ospital, nakatitig sa saradong pinto ng silid ni nanay. Ang alok ni Don Ramon ay paulit-ulit sa aking isipan. Isang dilema na pumupunit sa aking puso. Sa isang panig, ang aking kalayaan, ang aking dignidad, at ang aking hindi tiyak na hinaharap. Sa kabilang panig, ang humihinang tibok ng puso ni nanay na tanging pera lang ang makapagliligtas. Sa huli, wala naman talagang pagpipilian. Paano ko pipiliin ang sarili ko kaysa sa buhay ng babaeng nagbigay sa akin ng buhay? Kinaumagahan, na may namamagang mga mata at pusong kasing bigat ng bato, muli akong tumayo sa harap ni Don Ramon sa kanyang opisina. Hindi ko magawang tumingin sa kanyang mga mata. Ang paningin ko ay nakapako sa komplikadong disenyo ng alpombra sa ilalim ng aking mga paa. Tinatanggap ko po ang alok ninyo, bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig, paos dahil sa mga luhang hindi na ilabas. Tumango lang si Don Ramon ng marahan na para bang ang sagot ko ay isang formalidad na inaasahan na niya. Walang ekspresyon, itinaas niya ang telepono, nagsalita sa isang kalmado at may otoridad na tono sa administrasyon ng ospital. Narinig kong binanggit niya ang pangalan ni nanay at ang napakalaking halaga. Naayos ang lahat sa isang iglap. Isang tawag lang mula sa kanya ay katumbas na ng lahat ng aking walang kabuluhang pagsisikap. Nagsimula na ang transaksyon. 2 araw pagkatapos, idinaos ang kasal. Walang magandang damit pang kasal, walang mga palamuting bulaklak, walang selebrasyon. Ang aming kasal ay isang maikli at tahimik na seremonya sa malawak niyang sala. Nakasuot ako ng simpleng puting bestida na binili ni Ate Celia. Bukod kay Don Ramon at sa akin, nandoon lang ang isang huwes, 2 saksi na mga taong pinagkakatiwalaan niya, at si Ate Celia na sinamahan ako na may tingin ng awa. Nang makipagkamay ang huwes kay Don Ramon at binigkas ang mga salita ng kasal, pakiramdam ko ay humiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan. Nang umalingaw ang salitang kikayo ngayon ay ganap ng mag-asawa, sa tahimik na silid, parang ito ay ang pagpukpok ng martilyo ng hukom na nagpataw sa akin ng habambuhay na sentensya. Hinalikan ko ang likod ng kanyang kamay, isang kilos na napaka-estranghero at matigas. Walang init. Isang malamig na ritual lamang na nagmamarka na ako, si Lie, ay opisyal ng Siginang Ramon. Ang bago kong katayuan ay parang hiram na damit na masyadong malaki. Ang mga kasamahan ko sa bahay na dati katrabaho ko ay ngayon tinatawag akong kiginang-kinang may pagkailang. Yumuyo ko sila kapag dumadaan ako, nagpapanatili ng distansya, at nagbubulungan kapag wala ako. Hindi na ako si Lia, ang kasambahay, pero hindi ko rin maramdaman na ako ang may-ari ng bahay na ito. Ako ay isang multo na naglalakad-lakad sa sarili kong palasyo. Nang hapong iyon, pagkatapos ng kasal, inihatid ako ni Don Ramon sa isang silid sa ikalawang palapag. Ang silid ay napakalawak, may isang napakalaking kama, mga mamahaling muebles, at isang pribadong balkonahe na nakaharap sa hardin. Mas maganda pa kaysa sa masikip kong nirerentahang kwarto. Ito na ang kwarto mo simula ngayon, sabi niya, huminto sa may pintuan. Ang kwarto ko ay nasa kabilang dulo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Celia.
Pagkatapos, tumalikod siya at umalis, iniwan akong mag-isa sa gitna ng malamig na karangyaan. Magkahiwalay na kwarto. Ang pahayag na iyon ay nagpatunay sa lahat. Ang kasal na ito ay isang pagkukunwari lamang, isang kasunduan sa negosyo sa papel. Bumili siya ng isang asawa, hindi siya nagnanais ng isang asawa. Ang mga unang araw ko bilang Ginang Ramon ay lumipas sa nakabibinging katahimikan. Kumakain kami sa iisang hapagkainan, isang mahabang mesa na kayang maglaman ng 20 tao. Ngunit kami lang dalawa ang naroon sa magkabilang dulo. Ang distansya sa pagitan namin ay parang isang bangin na hindi matatawid. Ang aming usapan ay formalidad lamang. Kumusta ang iyong ina ngayon? Tanong niya tuwing umaga. Mas mabuti na po, sir. Salamat po, sagot ko. Iyon lang. Ang natitira ay ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa mga plato. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng materyal na pangangailangan ko, mga bagong damit, mga gamit, kahit isang buwan ng allowance na mas malaki pa sa isang taon kong sahod. Pero hindi niya ako binigyan ng usapan, ng tapat na ngiti, o kahit isang mainit na tingin. Siya pa rin si Don Ramon, ang mapagkawang-gawang lay minister sa labas, at isang estrangherong malamig sa loob ng bahay na ito. Pakiramdam ko ay isa akong mamahaling manika, inilagay sa isang magandang gintong haula, binibigyan ng pagkain at magagandang damit, ngunit hindi kinakausap. Nakaligtas nga si nanay at nagpapasalamat ako para doon. Pero ang kapalit ay ang sarili kong buhay na ngayon ay walang laman at walang layunin sa loob ng malamig na palasyong ito. Lumipas ang ilang linggo na parang isang paulit-ulit na tugtugin hanggang sa mawalan na ng kahulugan ang mga nota. Tuwing umaga, tinitiyak kong handa na ang almusal ni Don Ramon. Kakain kami sa karaniwang katahimikan. Pagkatapos, aalis siya para magbigay ng sermon o asikasuhin ang kanyang foundation. At ako ay babalik sa pagiging nag-iisang naninirahan sa malamig na palasyong ito. Madalas kong tawagan si nanay na ang boses ay lalong nagiging masigla at malusog sa bawat araw. Nag-uumapaw ang aking pasasalamat. Ngunit sa tuwing ibababa ko ang telepono, ang pakiramdam ng kawalan ay bumabalik, yumayakap sa akin ng mahigpit. Nailigtas ko ang kanyang buhay, pero nawala naman ang sa akin. Nang linggong iyon, kinailangan ni Don Ramon na umalis ng bayan sa loob ng 3 araw para sa isang kumperensya. Ang pag-alis niya ay nagparamdam sa bahay na dati ng tahimik na lalong walang laman, parang isang malaking museo pagkatapos ng oras ng pagsasara. Tapos na ni Ate Celia at ng ibang staff ang lahat ng pangunahing gawain. Wala na akong magawa. Ang pagkabagot at pagkabalisa ay nagsimulang gumapang sa akin. Kailangan kong gumawa ng isang bagay, kahit ano, para hindi ako malunod sa sarili kong mga iniisip. Sa huli, nagpasya akong gawin ang isang bagay na hindi naman hiniling, linisin ng husto ang opisina ni Don Ramon. Kinumbinsi ko ang sarili ko na ito ang paraan ko ng pagpapakita ng paglilingkod, ang paraan ko para gampanan ang papel bilang isang asawa. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ito ang paraan ko para subukang kilalanin ang lalaking iyon. Baka sa paghawak sa kanyang mga libro, sa pag-aayos ng kanyang mga papel, makahanap ako ng kahit katiting na palatandaan kung sino ba talaga ang misteryoso kong asawa. Nagsimula akong magtrabaho ng maingat, pinupunasan ang bawat ibabaw ng kahoy, inaayos ang mga tumpok ng makakapal na aklat, at nililinis ang alikabok sa bawat sulok. Ang silid ay salamin ng kanyang pagkatao, maayos, may otoridad, at tahimik. Ngunit habang pinupunasan ko ang loob ng kanyang malaki at antigong mesa, naramdaman ng aking mga daliri ang isang bagay na kakaiba. Isang ukit sa kahoy ang medyo maluwag. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan ko itong pinindot. May narinig akong mahinang click at isang maliit na nakatagong kahon sa ilalim ng mesa na hindi ko napansin noon ay bahagyang lumabas. Tumigil sandali ang tibok ng puso ko. Lumingon ako sa pinto, tinitiyak na walang sinuman. Nanginginig ang aking mga kamay nang hilahin ko ang kahon hanggang sa tuluyang bumukas. Sa loob, mayroon lamang isang bagay, isang talaarawan na may balat na kulay dark brown. Mukhang napakatanda na ng libro, na may mga gilid na gasgas na at isang maliit na kandado na kinakalawang na. Binuhat ko ito. Mabigat ito sa aking mga kamay na parabang naglalaman ito ng bigat ng maraming taon. Ito ang pinakapribadong bahagi ng isang tao. Ang pagbukas nito ay isang paglabag, isang pagtataksil sa tiwalang marahil ay hindi naman niya ibinigay sa akin.
Isang bahagi ko ang sumisigaw na isara agad ang kahon at kalimutan ang natuklasan ko. Pero ang kabilang bahagi ko, ang bahaging nalulungkot at desperadong makaunawa, ay naghimagsik. Nakatira ako sa ilalim ng iisang bubong kasama niya, natutulog ilang metro lang mula sa kanya, dala ang kanyang pangalan, pero wala akong alam tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nagpapangiti sa kanya, kung ano ang nagpapalungkot sa kanya, o kung ano ang nakatago sa likod ng kanyang malumanay, ngunit malayong tingin. Ang kasal na ito ay maaaring isang transaksyon, pero kailangan kong malaman kung kanino ako nakikipagtransaksyon. Nang nanginginig pa rin ang mga kamay, kumuha ako ng isang paperclip mula sa mesa. Ilang minuto na parang walang katapusan, na may pigil na hininga at kumakabog na dibdib, hanggang sa wakas ay bumukas ang maliit na kandado na may klik na bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan kong binuksan ang takip. Ang unang pahina na nakita ko ay naglalaman ng sulat kamay na maayos, ngunit mariin ang pagkakasulat. Na para bang bawat letra ay inukit ng may malalim na emosyon. Ang petsa ay nagpapakita ng maraming taon na ang nakalipas, noong siya ay teenager pa lamang. Nagsimula akong magbasa. Pinagalitan na naman ako ni Itay ngayon. Sabi niya, masyado raw akong nag-uubos ng oras sa simbahan at ayaw kong matuto tungkol sa negosyo ng pamilya. Hindi niya ako maintindihan. Dito sa bahay, napakatahimik. Si Itay ay abala sa kanyang pera at si Inay ay laging nasa kwarto dahil sa kanyang sakit. Sa simbahan lang ako nakakaramdam na may kasama ako. Kapag nagbabasa lang ako ng Biblia, nararamdaman kong may nakikinig. Sabi nila, maswerte akong anak mayaman. Pero bakit pakiramdam ko, ako ang pinakamalungkot na bata sa buong mundo? Natigilan ako. Ang mga pangungusap na iyon ay parang isang bintana na biglang bumukas, nagpapakita ng isang tanawin na hindi ko kailanman naisip. Sa likod ng figura ni Don Ramon na iginagalang ng lahat, may isang batang lalaki pala na nagngangalang Ramon na marupok at naghahangad ng pagmamahal. Ang malamig na lalaki na nagpapanatili ng distansya sa akin ay nakaranas din pala ng kalungkutan na kasing lalim ng sa akin. Noong sandaling iyon, sa unang pagkakataon, hindi ko na siya tiningnan bilang isang amo o isang mamimili. Nakita ko siya bilang isang tao. At alam kong kailangan kong magpatuloy sa pagbabasa. Hindi ako umalis sa malamig na sahig ng kanyang opisina. Tila huminto ang oras habang patuloy kong binubuklat ang bawat marupok na pahina, lalong nalulubog sa masalimuot na buhay ng lalaking pinakasalan ko. Ang imahe ni Don Ramon na kilala kong kalmado, may otoridad, at hindi maabot ay tuluyang gumuho, pinalitan ng mga sugat na nakaukit sa sulat ng isang lalaking nagngangalang Ramon. Pagkatapos ng kanyang malungkot na kabataan, nagsimulang mapuno ng kulay ang talaarawan. Ang kulay na iyon ay may pangalang Nadia. Nabasa ko kung paano nakilala ng batang Ramon si Nadia, isang masayahing babae na naging halakhak sa gitna ng katahimikan ng kanyang tahanan. Sumulat siya tungkol kay Nadia ng may pag-iibigan at pagmamahal na nag-uumapaw, isang bagay na hindi ko kailanman naisip na mayroon sa loob ni Don Ramon. Ang mundo ni Itay ay tungkol sa mga numero at ari-arian. Ang mundo ko ngayon ay tungkol sa kanyang ngiti. Ang kanilang unang kasal ay isang paghihimagsik, ang kanyang pagtakas mula sa gintong hawla na nagpalaki sa kanya. Ngunit ang kaligayahan ay unti-unting nabasag. Ang pressure mula sa pamilya na magkaroon ng anak ay naging isang nakakatakot na multo. Nabasa ko ang mga talata na puno ng sakit nang isulat niya ang resulta ng pagsusuri ng doktor. Sabi nila, nasa akin ang problema. Ako, isang lalaki, hindi kailanman makapagbibigay ng anak. Paano ko sasabihin ito kay Nadia? Paano ko haharapin si Itay? Pakiramdam ko, isa akong ganap na kabiguan. Ang kahihiyan at mababang pagtingin sa sarili ay naging lason na unti-unting sumira sa kanilang pagsasama. Si Nadia, na dati niyang araw, ay nagsimulang lumayo. Ang kanilang komunikasyon ay numipis, pinalitan ng maliliit na pag-aaway at masakit na katahimikan. Ang rurok ng trahedya ay nakasulat sa isang pahina na basa ng mga tuyong mansa ng luha. Umalis siya. Iniwan ako ni Nadia. At 2 linggo pagkatapos, nabalitaan kong naaksidente ang kanyang sasakyan. Ni hindi man lang ako nakahingi ng tawad. Bumaha ng pagsisisi ang kanyang mga isinulat. Sinisi niya ang sarili sa pag-alis ni Nadia, sa kanyang kalungkutan at maging sa kanyang pagkamatay. Dinurog siya ng pagkawala.
Para makabangon mula sa pagkawasak, ibinaon ni Ramon ang sarili sa trabaho. Ipinagpatuloy niya ang negosyo ng pamilya, ngayon kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Ginoong Benigno. Napasinghap ako sa pangalang iyon. Ang yumaong si Ginoong Benigno. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng may pigil na hininga. Sumulat siya tungkol sa kanilang mga ambisyon, tungkol sa kanilang malaking proyekto na magtayo ng isang barkong pangkalakal bilang simbolo ng tagumpay. Dito, ang tono ng kanyang pagsusulat ay muling nagbago, naging balisa. Nakahanap ako ng ilang entry kung saan ipinahayag ni Ramon ang kanyang pag-aalinlangan. Ang mga teknikal na ulat ng barko ay nagpapakita ng ilang kahinaan. Sinabi ko na kay Benigno na ipagpaliban ang unang paglalayag, pero masyado siyang nasasabi. Sabi niya, masyado raw akong duwag. May tensyon sa kanilang pagkakaibigan. Isang debate sa pagitan ng pag-iingat ni Ramon at ng nag-aalab na optimismo ni Benigno. At dumating ang pinakakakilakilabot na pahina. Ang kanyang sulat ay magulo, nagmamadali, puno ng mga bura at mansa ng tinta. Lumubog ang barko. Dumating ang bagyo mula sa kung saan. Ang bilis ng lahat. Nakita ko siya, si Benigno, tinatangay ng alon. Sinubukan kong abutin siya, pero nakawala ang kamay niya sa pagkakahawak ko. Nakita ko siyang nilamon ng mga alon. Diyos ko, nakita kong namatay ang kaibigan ko sa harap ng aking mga mata. Para akong pinipiga ang puso. Naramdaman ko ang pagkataranta at kilabot sa bawat salitang nakaukit sa papel. Pagkatapos ng trahedyang iyon, gumuho ang mundo ni Ramon sa pangalawang pagkakataon. Itinala ng talaarawan kung paano nagsimulang dumating ang mga akusasyon. Mga bulong-bulungan na sinadya niyang alisin si Benigno para masakop ang buong negosyo. Ang pamilya ni Benigno ay inakusahan siyang isang mamamatay tao. Sumulat siya tungkol sa kanyang pagod sa pagharap sa mga paninirang puri. Tungkol sa kanyang pagkadismaya sa mundo na napakadaling humusga. Iyon ang kanyang turning point. Ang yaman at negosyo ay nagdala lang ng paninira at kamatayan. Sawa na ako. Ang kapayapaan na natagpuan ko sa simbahan noong bata ako, marahil iyon na lang ang natitira para sa akin. Mula noon, tuluyan na siyang lumayo sa mundo ng korporasyon. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang mga share, nagtayo ng isang social foundation, at inialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa simbahan. Muli niyang itinayo ang kanyang imahe bilang si Don Ramon, ang marunong at mapagkawang-gawang figura, bilang isang pader para protektahan ang wasak at sugatang Ramon sa loob. Isinara ko ang talaarawan ng ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsimulang pumasok sa siwang ng bintana. Pagod na pagod ang katawan ko, ngunit ang isip ko ay kasing linaw ng kristal. Lahat ng piraso ng puzzle ay nasa kanilang lugar na. Ang distansyang nilikha niya, ang kanyang malamig na kilos, ang transaksyonal na kasal na ito, lahat ay bahagi ng kanyang pader ng depensa. Tumutulong siya sa ibang tao sa materyal na paraan, tulad ng pagtulong sa aking ina, marahil bilang pagbabayad sala sa kasalanang nararamdaman niya. Ngunit pinapanatili niyang nakakandado ang kanyang puso, masyadong takot na muling maramdaman ang pagkawala. Tinitigan ko ang talaarawan sa aking kandungan. Ang bagay na ito ay hindi na isang libro lamang, kundi isang susi. Isang susi para maunawaan ang kaluluwa ng aking asawa. Ang lalaki na kagabi ay isang malamig na misteryo, ngayong umaga ay naging isang koleksyon ng mga sugat na gusto kong yakapin at pagalingin. Bumalik si Don Ramon 3 araw pagkatapos, kasabay ng pagkulay ng dapit hapon sa kalangitan. Sinalubong ko siya sa pinto, isang bagay na hindi ko pa nagawa noon. May bagong tulak sa loob ko na makita siya, hindi na bilang isang amo, kundi bilang isang lalaki na ang kaluluwa ay tahimik kong sinisid. Nang kunin ko ang kanyang briefcase, nagtagpo sandali ang aming mga mata. Sinubukan kong magbigay ng isang maliit na ngiti, isang senyales na hindi ko alam kung naintindihan niya o hindi. Tila medyo nagulat siya, ngunit tumango lang ng maikli at nagpatuloy sa kanyang silid. Ang pagbabago ay nasa panig ko lang. Para sa kanya, marahil ay ako pa rin ang dating Lee. Gayunpaman, nang ihanda ko ang kanyang mainit na tsaa noong hapong iyon, nagbago na ang paraan ng pagtingin ko sa kanya. Hindi ko na nakikita ang isang malamig na pader na hindi matatagos. Nakikita ko na ang maliliit na bitak sa pader na iyon, mga bakas ng sugat at kalungkutan na ngayon ay naiintindihan ko na ang pinagmulan. May bagong lambot sa puso ko para sa kanya,
isang pagnanais na protektahan na nagmula sa empatya. Ang kapaligiran sa pagitan namin ay medyo gumaan. Isang marupok na kapayapaan na, sa kasamaang palad, ay hindi nagtagal. Ang katahimikan ay binasag ng matinis at paulit-ulit na tunog ng doorbell, na para bang pinipindot ng isang taong walang pasensya. Hindi nagtagal, pumasok si Ate Celia sa sala kung nasaan kami na may tensyonadong mukha. Paumanhin po, Sir Ginang. May isang batang babae na gustong makipagkita. Sabi niya, napakahalaga raw at ayaw maghintay. Kumunot ang noo ni Don Ramon. Bago pa siya makasagot, isang babae na nasa mga huling taon ng kanyang 20 ang pumasok ng walang paanyaya. Moderno at mahal ang kanyang kasuotan, may buhok na nakalugay at mga matang kasing talim ng agila. Maganda ang kanyang mukha, ngunit puno ng nag-aalab na galit. Huminto siya sa gitna ng silid, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Don Ramon, ganap na binabaliwala ang aking presensya. Magandang hapon, Don Ramon, bati niya. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng nakalalasong sarkasmo. Naaalala niyo pa ba ako? O nagtagumpay na kayong kalimutan ang lahat ng kasalanan niyo sa likod ng balabal ng kabanalan na iyan? Agad na namutla ang mukha ni Don Ramon. Nakita kong bahagyang nanginginig ang kanyang kamay na maihawak na tasa ng tsaa. Malinaw nakilala niya ang babaeng ito. Isabel, bulong niya, paos ang kanyang boses. Ang anak ng yumaong si Benigno. Tumawa ng mapakla ang babae, si Isabel. Mabuti naman at matalas pa ang memorya ninyo. Nandito ako hindi para makipagkamustahan. Nandito ako para maningil ng utang na dugo. Ibinagsak niya ang isang makapal na folder sa coffee table na nagpayanig sa aming mga tasa. Sa loob ng maraming taon, hinanap ko ang katotohanan. At ngayon, natagpuan ko na. Binuksan niya ang folder at ikinalat ang ilang papel. Mga lumang ulat pinansyal, mga testimonya ng ilang nakaligtas na tripulante, lahat ay tumuturo sa iisang tao. Kayo ang sadyang nagsabotahe ng barkong iyon. Masyadong nagtiwala sa inyo si Itay, ang sarili niyang kaibigan. Pero sinaksak niyo siya sa likod para masakop ang buong kumpanya. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Isabel ay isang latigo. Tumingin ako kay Don Ramon. Nakaupo lang siya, nanigas. Ang mukha niya ay kasing puti ng papel. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan. Hindi siya tumutol, hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Nanahimik lang siya, na para bang lahat ng enerhiya ay hinigop mula sa kanyang katawan. Ang reaksyon niya ay eksakto tulad ng nakasulat sa tala-arawan, isang lalaking paralisado ng trauma, sumusuko sa mga akusasyon dahil masyado ng pagod para lumaban. Para kay Isabel, ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Pero para sa akin, ito ay isang sigaw ng sakit na walang tunog. Hindi ko ito dadalhin sa pulis, patuloy ni Isabel na may nagbabantang tono. Ibibigay ko ito sa media. Para malaman ng buong mundo kung sino talaga ang Don Ramon na sinasamba nila. Isang mamamatay taong nagtatago sa likod ng maskara ng relihiyon. Huminto siya sandali, ang mga mata niya ay kumikinang sa tagumpay. Maliban na lang kung isusuko ninyo ang kalahati ng mga ari-arian na dapat ay sa aking ama. Isipin niyo na lang na bayad iyon para sa aking pananahimik. Ang banta ay nakabitin sa hangin, nakakalason at nakamamatay. Pinigil ko ang aking hininga, naghihintay na may sabihin si Don Ramon. Kahit ano. Naghihintay akong sumigaw siya na hindi iyon totoo, na biktima rin siya sa trahedya. Pero ang lumabas lang sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol. Hindi iyan tulad ng iniisip mo. Ang kanyang boses ay napakahina, walang lakas, madaling nilamon ang puot ni Isabel. Muling tumawa si Isabel, isang tawang malupit. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo para mag-isip. Inayos niya muli ang mga papel, isinilid sa folder ng may marahas na kilos. 1 linggo, Ramon. Pagkatapos niyan, maghanda kang makita ang iyong reputasyon na madurog. Pagkatapos ihagis ang kanyang mga huling salita, tumalikod siya at umalis, nag-iwan ng katahimikan na 1,000 beses na mas mabigat kaysa dati. Tiningnan ko ang aking asawa. Nakaupo siyang lupaypay sa sofa. Ang kanyang mga balikat ay bagsak, ang mga mata niya ay walang laman, nakatitig sa dingding. Mukha siyang guho ng isang gusali na katatapos lang tamaan ng bagyo.
Alam ko mula sa talaarawan na wala siyang kasalanan, pero hindi iyon alam ng mundo. At sa pagkakita sa kanya na ganito kahina at walang magawa, isang kakaibang apoy ang nagsindi sa loob ko. Isang apoy ng galit sa kawalang katarungan na ito. Kung hindi niya kayang o ayaw niyang ipaglaban ang sarili niya, marahil sa pagkakataong ito, ako na ang dapat gumawa nito. 2 araw ang lumipas mula nang manalasa ang bagyong nagngangalang Isabel sa aming tahanan. 2 araw na parang 2 taon. Nagkulong si Don Ramon sa kanyang opisina, lumalabas lang para magdasal o kumuha ng pagkaing sadya kong iniiwan sa harap ng kanyang pinto. Hindi na siya umaalis para magbigay ng sermon. Kinansela niya ang lahat ng kanyang schedule. Ang lalaking natagpuan ko sa talaarawan, ang lalaking winasak ng trahedya at paninirang puri, ay muling nilamon ang matatag na imahe ni Don Ramon. Ang bahay na ito ay muling naging isang malamig na palasyo. Ngunit ngayon, hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa makapal na kumot ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Sinubukan ko siyang kausapin minsan. Kumatok ako sa pinto ng kanyang opisina at pagkatapos ng mahabang katahimikan, binuksan niya ito. Ang mukha niya ay mukhang pagod, ang kanyang mga mata na dating malumanay ay ngayon ay malabo at walang laman. Ano iyon, Lee? Tanong niya. Sir, wag po ninyong pakinggan si Isabel. Hindi po totoo ang lahat ng iyon, sabi ko, naglakas loob. Ngumiti siya. Isang ngiti na mas masakit pa kaysa sa pag-iyak. Hayaan mo na, Lee. Baka ito na talaga ang tadhana na dapat kong daanan. Isasara na sana niya ang pinto, pero pinigilan ko ito. Hindi po. Hindi po kayo pwedeng sumuko na lang ng ganoon, sigaw ko. Tumaas ang tono ng boses ko nang hindi ko namamalayan. Wala po kayong kasalanan. Tiningnan niya ako nang may pagkabigla. Marahil dahil ngayon lang niya ako narinig na nagtaas ng boses. Pero pagkatapos, ang tingin niya ay bumalik sa pagiging malungkot. Huli na ang lahat, bulong niya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto, iniwan ako sa tahimik na pasilyo. Sumandal ako sa dingding, nararamdaman ang parehong pagkatalo na nararamdaman niya. Ngunit pagkatapos, isang alaala ang sumagi sa isip ko, ang talaarawan. Hindi lang niya isinulat ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Binanggit din niya ang mga konkretong bagay, mga teknikal na ulat, mga sulat kay Benigno, mga dokumento. Kung umiral ang mga iyon, nasaan na kaya ngayon? Ang mga lumang gamit at ari-arian ay karaniwang hindi itinatapon, kundi itinatago. At mayroon lamang isang lugar sa ganito kalaking bahay para itago ang nakaraan na gustong kalimutan, ang bodega. Isang bagong enerhiya ang dumaloy sa aking katawan. Hindi ko siya hahayaang sumuko. Nagmamadali akong pumunta sa likod ng bahay, patungo sa isang gusali na nagsisilbing bodega. Ang susi ay nakasabit malapit sa kusina. Nanginginig ang kamay dahil sa kaba at pananabik, binuksan ko ang pinto na umirit. Ang hangin sa loob ay kulob, amoy alikabok at lumang kahoy. Ang mga lumang muebles ay natatakpan ng puting tela, mukhang mga multo mula sa nakaraan. Sinimulan ko ang aking paghahanap. Binuksan ko ang bawat kahon, bawat aparador. Karamihan sa laman ay mga lumang gamit sa bahay, basag na plato, at mga tumpok ng lumang magasin. Patuloy ang pagtakbo ng oras, pinapawisan ang aking noo, pero hindi ako sumuko. Sa pinakalikod na sulok, nakatago sa ilalim ng isang nakarolyong lumang alpombra, nakita ko ito, isang bowl na bakal, kulay olive green, na kinakalawang na. Sa gilid nito ay may isang naninilaw na sticker na may nakasulat na pangalan ng kanilang lumang kumpanya, Benigno Ramon Shipping Lines. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ito na iyon. Hindi nakakandado ang bowl. Hirap man, binuksan ko ito. Sa loob, maayos na nakasalansan ang dose-dosenang folder at mga dokumento. Hinila ko sila palabas isa-isa. Ang laman ay mga teknikal na ulat na may mga numero at graph na hindi ko maintindihan. Halos mawalan na ako ng pag-asa hanggang sa wakas ay natagpuan ko ang isang manipis na folder na may nakasulat na ipanloob na sulat, Proyekto Alt Sumuray 1. Binuksan ko ito at doon, ang lahat ng katotohanan ay tahimik na nakahimlay sa loob ng maraming taon. May kopya ng isang opisyal na liham na ipinadala ni Don Ramon kay Ginoong Benigno, kumpleto sa kalakip na ulat mula sa mga inhinyero na malinaw na nagbabala tungkol sa panganib ng pagbitak ng katawan ng barko sa masamang panahon.
Sa ilalim nito, may isang liham na sulat kamay mula mismo kay Ginoong Benigno. Nakilala ko ang kanyang pirma mula sa ibang mga dokumento. Ramon, kaibigan ko. Nabasa ko na ang ulat. Minsan, masyado kang nag-iingat. Ito ay isang panganib sa negosyo na kailangan nating kunin. Hindi maaaring ipagpaliban ang paglulunsad. Ako na ang bahala sa lahat ng panganib. Huwag kang duwag. Hawak ko ang papel na iyon na nanginginig ang kamay. Ito ay hindi lamang ebidensya. Ito ay kalayaan. Hindi ako nagsayang ng oras. Isinilid ko ang mga liham sa isang malaking sobre. Hiningi ko ang address ng opisina ni Isabel kay Ate Celia sa dahilan na may ipapadala ako. Pagkatapos, agad akong nag-book ng motor. Hinarap ko si Isabel sa lobby ng kanyang marangyang opisina. Tiningnan niya ako ng may pagmamataas. Anong ginagawa mo rito? Pumayag na ba ang asawa mo sa kondisyon ko? Walang imik, inilabas ko ang 2 liham at inilagay sa mesa sa harap namin. Pakibasa po ito. Lalo na po itong isa, sabi ko, itinuturo ang sulat kamay. Kinuha niya ito nang nag-aatubili. Kumunot ang kanyang noo habang nagbabasa. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagmamataas ay unti-unting nawala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga salitang isinulat ng sarili niyang ama. Ang katotohanan sa pamilyar na sulat ay tumama sa kanya ng husto. Binasa niya ang liham ng paulit-ulit na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Nang itaas niya ang kanyang mukha, wala nang galit sa kanyang mga mata. Ang naroon ay pagkabigla, kahihiyan at kalungkutan na ngayon ay tila doble. Ang maraming taon ng kanyang puot ay itinayo pala sa maling pundasyon. Ang kanyang ama ay hindi biktima ng pagtataksil, kundi biktima ng sarili niyang ambisyon. Ito, nautal siya, hindi matapos ang kanyang pangungusap. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Tumango lang ako ng marahan. Ngayon, alam niyo na po ang totoo. Iniwan ko siya doon, tulala sa katotohanan na kaguguho lang ng kanyang mundo. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam lang ako ng ginhawa. Ang banta ay naglaho na. Umuwi ako, mahigpit na hawak ang sobre na naglalaman ng ebidensya. Naglakad ako sa tahimik na pasilyo at huminto sa harap ng pinto ng opisina ni Don Ramon na nakasara pa rin. Sa pagkakataong ito, dumating ako hindi para magmakaawa, kundi para ipakita sa kanya na ang nakaraan ay hindi kailangang maging bilangguan niya magpakailanman. Huminga ako ng malalim bago kumatok sa pinto ng opisina. Sa pagkakataong ito, walang alinlangan sa aking mga hakbang. Nang bumukas ang pinto at nakita ko ang kanyang pagod na mukha, hindi ako naghintay. Pumasok ako, inilagay ang sobre na naglalaman ng mga liham sa ibabaw ng kanyang maayos na mesa, eksakto sa kanyang harapan. Gusto ko pong makita ninyo ito, sabi ko sa isang kalmado at matatag na boses. Tiningnan niya ako ng may pagkalito, pagkatapos ay tumingin sa sobre. Sa mabagal na kilos, na parang walang lakas, binuksan niya ito. Inilabas niya ang mga liham isa-isa. Nakita kong nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa niya ang babalang isinulat niya noon. Pagkatapos, kinuha niya ang pangalawang liham, ang sulat kamay ng kanyang kaibigan. Nakita kong nanginig ang kanyang mga balikat habang binabasa niya ang mga pangungusap na isinulat ni Ginoong Benigno. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Nang sa wakas ay itaas niya ang kanyang ulo, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon sa kanyang mga mata, luha. Hindi isang hagulgol, kundi 2 patak na dahan-dahang dumaloy sa kanyang payat na pisngi. Tiningnan niya ako, isang tingin na tumago sa lahat ng pader sa pagitan namin. May pagkabigla, ginhawa, walang katapusang pasasalamat, at isang napakalaking pagod. Na para bang ang bigat na pinasa niya sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay naalis na. Salamat, bulong niya. 2 salita lang, ngunit puno ng kahulugan na higit pa sa libu-libong pangungusap. Salamat, Lee. Ang sandaling iyon ay nagbago sa lahat. Ang bagyong nagngangalang Isabel ay lumipas nang hindi nag-iwan ng bakas ng pagkawasa. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng isang maikling text mula kay Isabel. Patawarin niyo ako. Iyon lang, pero sapat na. Hindi na ito muling pinag-usapan ni Don Ramon.
Pero ang pader ng yelo sa pagitan namin ay gumuho na. Ang katahimikan sa hapagkainan ay iba na. Hindi na ito mahirap kundi komportable. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa araw ko, tungkol sa mga halaman na sinimulan kong alagaan sa likod bahay. Ako naman ay naglakas loob na magtanong tungkol sa mga libro sa kanyang opisina. Nagsimula kaming magbahagi ng maliliit na kwento, nagtatayo ng tulay sa ibabaw ng bangin na dating naghihiwalay sa amin. Ang malamig na palasyo ay unti-unting naging mainit. Ilang linggo pagkatapos, sa isang maaraw na hapon, hiniling niya sa akin na tulungan siyang ayusin ang isang lumang aparador sa sulok ng kanyang silid. Masyado ko na itong pinabayaan, sabi niya na may manipis ng ngiti. Ito ay isang malaking hakbang. Pinayagan niya akong pumasok sa kanyang personal na espasyo, sa kanyang mga talaan ng nakaraan. Sa loob ng aparador may ilang kahon. Ang isa ay may nakasulat na Nadia. Bahagyang kumabog ang dibdib ko nang mabasa ko ito. Sa kanyang pahintulot, ibinaba ko ang kahon. Ang laman ay mga alaala, mga litrato ng kanilang kasal na mukhang masaya, ilang liham ng pag-ibig, at iba pang maliliit na bagay. Tinitigan niya ang isang litrato na may malumanay na tingin. Hindi na tingin na puno ng sakit tulad ng nabasa ko sa tala-arawan. Gustong-gusto niya ang mga puting liryo, bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa sa akin. Tinulungan ko siyang ayusin muli ang mga litrato. Nang iangat ko ang isang malaking frame na naglalaman ng kanilang litrato sa kasal, isang mas maliit at medyo naninilaw na litrato ang sumingit sa likod at nahulog sa sahig. Pinulot ko ito. Ang litrato ay nagpapakita kina Don Ramon at Nadia na mas bata pa, tumatawa ng malakas. At sa pagitan nila, nakatayo ang isang batang babae na may edad na 4 o 5 taon, na may dalawang nakapusod na buhok at mga matang nagniningning sa saya. Hawak nilang dalawa ang maliliit na kamay ng bata. Kinilabutan ako. Sa tala-arawan, isinulat niya ang tungkol sa kanyang sakit dahil hindi siya magkakaanak. Pero ang litratong ito, ibang kwento ang sinasabi nito. Sir, sino po ito? Maingat kong tanong, inaabot ang litrato sa kanya. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Don Ramon. Ang kanyang mukha ay tumigas, at isang kalungkutan na mas malalim pa sa anumang nakita ko noon ang bumalot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang litrato mula sa aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay hinaplos ang maliit na mukha sa litrato nang may matinding panginginig. Siya si Christina, sagot niya sa isang paos na boses na puno ng pagsisisi. Siya ang anak ko. Natahimik ako, hindi makapagsalita. Anak namin siya, patuloy niya, ang mga mata ay hindi inaalis sa litrato. Hindi magkaanak si Nadia, kaya nagpa siya kaming mag-ampon mula sa isang ampunan. Si Christina ang liwanag naming dalawa. Pero pagkatapos mamatay ni Nadia, nawasak ako, Lee. Naging anino ako ng aking sarili. Natakot akong lamunin ako ng aking kadiliman. Naramdaman kong hindi ako karapat-dapat maging isang ama. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Ginawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Ipinagkatiwala ko siya sa isang malayong kamag-anak sa ibang probinsya. Iniisip na iyon ang pinakamabuti para sa kanya. Nagpapadala ako ng pera buwan-buwan, pero masyado akong duwag para puntahan siya. Masyado akong takot na makita ang mga mata ni Nadia sa kanya. Sa paglipas ng panahon, lumipat sila. Hindi na sinasagot ang mga sulat ko at nawalan na ako ng baka sa kanya. Sa wakas ay tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagluluha. Pinalaya mo ako mula sa mga paninira ng nakaraan, Lee. Pero may isang kasalanan na hinding-hindi ko mapapatawad. Ang kasalanan ng isang ama na nag-iwan sa sarili niyang anak. Tiningnan ko ang litrato ni Christina sa kanyang kamay, pagkatapos ay tiningnan ang mukha ng aking asawa na puno ng pagsisisi. Tinulungan ko siyang harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan. Ngayon ko lang napagtanto, may isa pang multo na pinakatotoo at pinakamasakit. At may pangalan siya, Christina. Isang bagong layunin ang nabuo sa aking isipan, kasing liwanag ng langit noong hapong iyon. Hindi lang ako magiging asawa niya. Tutulungan ko siyang mahanap ang nawawalang piraso ng kanyang puso. Ang pag-amin ni Don Ramon ay nakabitin sa hangin, pinupuno ang silid ng makapal na kalungkutan. Nakaupo siyang lupaypay, nakatingin sa litrato sa kanyang kamay, na para bang iyon na lang ang natitirang alaala ng buhay na dapat sana isa kanya.
Ang sakit sa kanyang mga mata ay napakatotoo, napakalalim, kaya't naramdaman ko rin ito. Naalala ko ang sarili kong kawalang pag-asa sa ospital ilang buwan na ang nakalipas. Ang pakiramdam na walang magawa habang nakikitang nagdurusa ang pinakamamahal mong tao. Ngayon, nakikita ko ang parehong pakiramdam sa mukha ng aking asawa. Walang pag-aalinlangan, umupo ako sa tabi niya, naglakas loob na hawakan ang kanyang braso. Hahanapin natin siya, sir, sabi ko ng mahina, ngunit may tono na hindi matatanggihan. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga matang nagluluha ay nagpapakita ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Para saan pa, Lee? Pagkatapos ng maraming taon, siguradong galit na siya sa akin. Baka may bago na siyang pamilya, isang masayang buhay na wala ako. Ang pagdating ko ay guguluhin lang iyon. Hindi po ninyo malalaman kung hindi susubukan. Ang pinakamalaking pagsisisi ay hindi ang pagkabigo, kundi ang hindi pagsubok. Kayo na po mismo ang nagsabi niyan sa isa sa mga sermon ninyo. Tila natinag siya ng aking mga salita. Matagal siyang natahimik, tinitimbang ang kanyang takot laban sa maliit na pag-asa na kasisindi ko lang. Sa wakas, na may mahabang buntong hininga, tumango siya ng may pagsuko. Hindi ko man lang alam kung saan magsisimula. Magsisimula po tayo sa simula, sagot ko, kumukuha ng isang pirasong papel at ballpen. Sino po ang pangalan ng kamag-anak na pinagkatiwalaan ninyo kay Christina? At saan po ang huling address nila na alam ninyo? At nagsimula ang aming paghahanap. Isang paghahanap sa isang bakas na lumamig na sa loob ng halos 20 taon. Ibinigay sa akin ni Don Ramon ang pangalan ng mag-asawa, mga tiyuhin at tiyahin sa panig ni Nadia, at ang pangalan ng isang maliit na baryo sa Laguna. Iyon lang ang aming puhunan. Nang gabing iyon, magkasama kaming nakaupo sa kanyang opisina, hindi na bilang amo at asawang binayaran, kundi bilang dalawang kasosyo sa isang misyon. Binuklat niya ang kanyang mga lumang address book habang binuksan ko ang laptop. Ang paghahanap ay isang maze na puno ng mga dead end. Karamihan sa mga numero ng telepono na aming tinawagan ay hindi na gumagana. Ilang kamag-anak na aming nakausap ay malabo na ang alaala, sinasabing matagal nang lumipat ang pamilya mula sa baryo. Kung saan, hindi nila alam. Ang mga salitang di lumipat at di hindi alam ang naging pinakamadalas naming marinig na sagot, bawat isa ay unti-unting pumapatay sa aming pag-asa. Hindi ako sumuko. Itinuon ko ang paghahanap sa internet. Hinanap ko ang pangalan ng baryo, natagpuan ang social media group ng mga residente nito. Naglakas loob akong magpadala ng mensahe sa ilang admin ng grupo, ipinapaliwanag na naghahanap ako ng bakas ng isang pamilyang matagal nang lumipat. Sa loob ng ilang araw, walang resulta. Si Don Ramon ay lalong nalungkot. Na para bang sinabi ko na sa iyo, walang saysay ito. Tamang-tama nang halos sumuko na kami, isang maliit na himala ang dumating. Isang admin ng grupo ang sumagot sa aking mensahe. Siya ay isang matandang opisyal ng barangay. Naalala niya ang pamilyang aming hinahanap. Ang pamilya ni Mang Tonyo, sulat niya. Matagal na silang lumipat sa syudad, sumama sa anak nilang babae. Kung hindi ako nagkakamali, ang pangalan ng anak niya ay Christina. Lumipat sila sa Baguio. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Christina. Isang buong pangalan, isang lungsod. Ang bakas ay nagsimulang uminit. Sa bagong impormasyong ito, naging mas tiyak ang aking paghahanap. Ginugol ko ang maraming oras sa paghahanap sa social media, hinahanap ang pangalang Christina sa Baguio na may tamang saklaw ng edad. Mayroong 12 ng pangalan, ngunit isang profile ang nakakuha ng aking pansin. Ang litrato ay nagpapakita ng isang babaeng may malumanay na mukha na nakangiti sa harap ng isang aklatan. May bahagyang pagkakahawig sa batang babae sa lumang litrato, lalo na sa kanyang mga mata. Ang kanyang propesyon ay nakasulat, guro sa isang pribadong high school. Sa kaunting pagsasaliksik pa, natagpuan ko ang numero ng telepono ng paaralan kung saan siya nagtuturo. Ito na ang pinakamalapit naming punto. Ipinakita ko ang lahat ng aking natuklasan kay Don Ramon. Namutla ang kanyang mukha nang makita niya ang profile picture ni Christina. Matagal niyang tinitigan ang screen ng laptop. Ito. Baka siya na nga, bulong niya. Kailangan po natin siyang tawagan, sir, sabi ko.
Muling sumalakay ang takot sa kanya. Paano kung tanggihan niya ako? Paano kung magalit siya? Hindi ko kayang marinig iyon, Lee. Nandito po ako sa tabi ninyo, tiniyak ko, inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Ano man ang mangyari, hindi po kayo mag-iisa. Sa aking pangumbinsi, sa wakas ay inabot niya ang telepono na nanginginig ang kamay. Idinikta ko ang numero ng paaralan. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap sa operator at matagumpay na naikonekta, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa amin habang naghihintay ng tono. Hello, si Christina po ito, narinig ang isang malambing na boses ng babae sa kabilang linya. Nanigas si Don Ramon. Binuka niya ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na tunog. Hinaplos ko ang kanyang likod, binibigyan siya ng lakas. Hello, muling narinig ang boses. Sa wakas, nagawa ni Don Ramon na maglabas ng isang paos at nanginginig na boses. Hello Christina. Ito ba si Christina? Opo, ako nga po. Sino po sila? Huminga ng malalim si Don Ramon. Christina, ako ito. Ako si Itay. Katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan. Naiimagine ko ang pagkabigla sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo na parang walang hanggan, muling narinig ang boses ni Christina. Ang tono ay ganap na nagbago. Ngayon ay puno ng pagkalito at pag-iingat. Itay, paumanhin po, pero baka nagkamali po kayo ng tawag. Hindi, Christina. Pakiusap, wag mong ibaba, desperado ang boses ni Don Ramon. Ang pangalan ko ay Ramon, ang tunay mong ama. Katahimikan ulit. Pagkatapos, isang mahinang sagot. Ako kailangan ko ng oras para iproseso ito. At pagkatapos nyon, naputol ang tawag. Ibinaba ni Don Ramon ang telepono ng napakabagal. Hindi siya mukhang wasak, hindi rin masaya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang komplikadong halo ng emosyon. Takot, lungkot, ngunit mayroon ding isang kislap ng ginhawa. Tumingin siya sa akin. Hindi siya galit, bulong niya. Pero hindi niya rin ako tinanggap. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ito po ay isang simula, sir. Nabuksan na ang pinto. Kahit paano, alam na niyang hinahanap ninyo siya. Ang koneksyon ay naitatag na, ang nawawalang bakas ay natagpuan na, ngunit alam naming pareho na ang tunay na paglalakbay ay ngayon palang magsisimula. Ang mga araw pagkatapos ng tawag na iyon ay parang paglalakad sa isang alambre. Ang aming tahanan ay napuno ng bagong tensyon, hindi na dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa paghihintay. Sa tuwing tumutunog ang telepono, napapapitlag si Don Ramon. Naging balisa siya, pabalik-balik sa kanyang opisina, paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang cellphone, na para bang takot na makaligtaan ang isang tawag na marahil ay hindi na darating. Nakita ko ang isang marupok na ama, nakabitin sa pagitan ng masakit na pag-asa at takot sa pagtanggi. Pagkatapos ng 3 araw na lumipas ng walang balita, hindi ko na natiis na makita siyang nagdurusa. Maingat kong hiningi ang numero ni Christina mula sa kanya. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng isang maikling text message, pinipili ang bawat salita ng buong puso. Magandang gabi, Christina. Ako po si Lee, ang asawa ni Don Ramon. Ako po ang tumulong sa kanya na hanapin ka. Sana po ay huwag ninyong masamain. Wala po kaming intensyong guluhin ang buhay ninyo. Gusto lang po talaga niyang makipagkita kahit isang beses lang para personal na humingi ng tawad. Pero takot din po siyang pilitin ka. Kung papayag ka, handa kaming pumunta kung saan at kailan ka komportable. Kung hindi rin po, maiintindihan namin. Pinindot ko ang send button na kumakabog ang dibdib. Ang sagot ay dumating kinaumagahan, maikli ngunit nagbukas ng lahat. Sige po. Sa Sabado, sa Cafe Isa de Ruins, 2:00 ng hapon. Ang biyahe papuntang Baguio ay parang pinakamahabang paglalakbay sa aming buhay. Tahimik na nagmamaneho si Don Ramon, namumuti ang kanyang mga buko sa sobrang higpit ng pagkakahawak sa manibela. Nararamdaman ko ang kanyang pagkabalisa. Ilang beses siyang bumulong, anong sasabihin ko sa kanya, Lee? Paano kung tingnan niya ako ng may galit? Karapat-dapat ako doon. Maging isang ama po kayo, sir, mahina kong sagot. Hindi bilang Don Ramon, hindi bilang negosyante, kundi bilang kanyang matagal nang nawawalang ama.
Sabihin niyo lang po ang katotohanan na nasa puso ninyo. Dumating kami sa maliit at komportableng cafe, 15 minuto ng mas maaga. Nandoon na si Christina, nakaupo sa isang mesa sa sulok malapit sa bintana. Eksakto siya tulad ng sa kanyang litrato, may isang kalmadong aura at isang pares ng mga mata na nag-iingat ng maraming kwento. Nang makita kami, tumayo siya ng may pagkailang. Nakita kong bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Ang takot pala ay para sa kanilang dalawa. Ako ang unang lumapit, iniabot ang aking kamay. Christina, ako si Lee. Salamat sa pagpayag mong makipagkita. Tinanggap niya ang aking kamay, ang kanyang ngiti ay manipis at kinakabahan. Pagkatapos ay lumingon ako kay Don Ramon na nakatayo pa ring parang bato sa likod ko. At ito ang iyong ama. Inalalayan ko si Don Ramon na umupo sa harap ni Christina. Pagkatapos, magalang akong nagsabi, uupo lang po ako sa kabilang mesa. Isipin niyo na lang po na wala ako. Binigyan ko sila ng espasyo, isang pribasihan na lubos nilang kailangan para sa isang pagkikita na naantala ng 20 taon. Mula sa aking mesa, pinanood ko sila. Sa una, napakatigas ng sitwasyon, walang nagsasalita. Nagkatinginan lang sila na para bang sinusubukang hanapin ang bakas ng nakaraan sa mukha ng isa't isa. Si Christina ang unang bumasag sa katahimikan, nagtanong ng isang simpleng tanong. Hindi ko marinig ang kanyang mga salita, pero nakita kong natigilan si Don Ramon at pagkatapos. Bumigay ang lahat. Nakita kong umuuga ang mga balikat ng aking asawa. Hindi niya napigilan. Yumuko siya at ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay paos at pautal-utal. Hindi siya gumawa ng mga dahilan, hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Mula sa paggalaw ng kanyang mga labi, alam kong inaamin niya ang lahat, ang kanyang kaduwagan, ang kanyang makasariling kalungkutan, ang kanyang pakiramdam ng kabiguan at pagiging hindi karapat-dapat bilang isang ama. Humingi siya ng tawad hindi lang dahil sa kanyang pag-alis, kundi dahil sa pagiging isang napakahinang lalaki. Nakita ko si Christina, ang kanyang mukha na dating matatag ay basa na rin ng luha. Hindi siya nagpakita ng galit. Nakinig lang siya. Hinayaan ang kanyang ama na ibuhos ang lahat ng pagsisisi na bumibigat sa kanyang kaluluwa sa loob ng maraming taon. Nang sa wakas ay tumahimik si Don Ramon, naubusan ng salita at tanging mga hikbi na lang ang natira, iniabot ni Christina ang kanyang kamay sa kabilang panig ng mesa, hinawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang ama. Ako rin, narinig ang boses ni Christina hanggang sa aking mesa. Lagi ko ring tinatanong, nasaan si Itay? Bakit hindi niya ako hinahanap? Nagalit ako, syempre. Pero sa loob-loob ko, lagi ko ring hinahanap-hanap ang isang ama. Ang sandaling iyon ay ang lahat. Ang kapatawaran ay naibigay na. Ang isang nasirang relasyon ay nagsimulang muling kumonekta, hinabi ng mga sinulid ng luha at katapatan. Ang biyahe pa uwi ay napakaiba. Hindi na tensyonado si Don Ramon. Mukha siyang pagod na pagod, ngunit may isang pambihirang kapayapaan na nagniningning sa kanyang mukha. Sa gitna ng biyahe, itinigil niya sandali ang sasakyan sa gilid ng daan. Lumingon siya sa akin, malinaw ang kanyang mga mata. Sa buong buhay ko, nagtayo ako ng reputasyon, nag-ipon ng yaman, nagsermon sa harap ng libu-libong tao. Pero lahat ng iyon ay walang laman, Lee. Lahat ng iyon ay walang kabuluhan kumpara sa isang oras sa cafe kanina. Ang sandali na hinawakan ng anak ko ang kamay ko, iyon ang tunay na kaligayahan. Tumingin siya ng diretso sa unahan. Nakapagdesisyon na ako. Ibenta ko ang malaking bahay. Ibibigay ko ang karamihan sa aking yaman. Hindi ko kailangan ang lahat ng iyon. Gusto ko lang mamuhay ng simple. Gusto kong lumipat sa isang tahimik na lugar malapit sa Baguio para mabawi ko ang nawalang oras kasama si Christina. Tiningnan ko siya, ang lalaking ganap na nagbago sa aking harapan. Hindi na siya si Don Ramon na dakila, hindi na si Ramon na sugatan. Siya na lang ay isang ama na natagpuan ang daan pa uwi. Nang walang anumang pag-aalinlangan, umiti ako at tumango. Saan man po kayo magpunta, sasama po ako. Epilogo. Ang desisyon na sinabi sa loob ng kotse sa gilid ng daan ay hindi lamang mga salitang dala ng emosyon. Iyon ay isang banal na pangako sa sarili. At si Don Ramon ay isang taong tumutupad sa kanyang mga pangako.
Kinabukasan, para siyang muling isinilang. Isang bagong enerhiya at layunin ang nagniningning sa bawat kilos niya. Wala ng pag-aalinlangan. Wala ng mga anino ng nakaraan na bumibigat sa kanyang mga hakbang. Ang una niyang ginawa ay tipunin ang lahat ng staff sa sala. Sa isang kalmado, ngunit matatag na boses, ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon na ibenta ang bahay at magsimula ng isang mas simpleng buhay. Nagpasalamat siya sa kanilang serbisyo at tiniyak na bawat isa ay makakatanggap ng higit pa sa sapat na severance pay. May kalungkutan sa mukha ni na Ate Celia at ng iba pa, ngunit mayroon ding tapat na paggalang. Nakita nila ang malaking pagbabago sa kanilang amo at naintindihan nila. Pagkatapos noon, nagsimula ang malaking proseso ng pagbaklas sa isang buhay. Tinulungan ko siyang ayusin ang mga gamit na naipon sa loob ng maraming taon. Ang proseso ay parang isang ritual ng paglilinis. Ang mga mamahaling Amerikana na dati niyang isinusuot sa mga malalaking okasyon ay isinantabi namin para sa donasyon. Ang mga pleke ng parangal at mga tropeo na dati nakahanay sa kanyang aparador ay inilagay niya sa mga kahon. Lahat ng ito ay maskara, Lee, sabi niya. Maskara na itinayo ko para hindi makita ng iba kung gaano ako karupo. Nagtrabaho kami ng magkabalikat, tinatanggal ang karangyaan isa-isa. Ang mga antigong muebles, mga mamahaling pinta, lahat ay inayos para sa subasta. Ang itinabi lang namin ay ang mga bagay na may sentimental na halaga, ang kanyang mga paboritong libro, ang album ng kanyang unang kasal, at syempre, ang kahon na naglalaman ng talaarawan at mga litrato ni Christina. Ang dating malamig na palasyo ay napuno ng ingay ng aktibidad, hindi na ng katahimikan, kundi ng tunog ng aming paggiba sa sarili naming mga pader. Sa prosesong iyon, madalas kaming pumunta sa Baguio tuwing weekend. Ang relasyon ni Don Ramon at Christina ay nagsimulang mamukadkad. Ang dating pagkailang ay napalitan ng natural na daloy ng kanilang usapan. Naglalakad sila sa Burnham Park, kumakain sa mga maliliit na karinderya, sinusubukang habulin ang 2 dekadang nawala. Si Christina ay isang pambihirang babae. Wala siyang sama ng loob. Mayroon siyang malawak na puso para tanggapin ang kanyang ama, kasama ang lahat ng pagkukulang at pagsisisi nito. Isang hapon, habang kaming tatlo ay nagpapahinga sa isang kubo sa La Trinidad pagkatapos makahanap ng isang maliit na bahay na aming nagustuhan, seryosong tiningnan ni Christina ang kanyang ama. Talaga po bang lilipat kayo dito, Tay? Naman, anak. Gusto ni Itay na mapalapit sa iyo, sagot ni Don Ramon, tapat ang kanyang boses. Ngumiti ng malumanay si Christina. Kung ganoon po, mukhang mangangailangan si Itay ng bagong kapitbahay. Huminto siya sandali at nagpatuloy, nag-apply po ako ng transfer. May isang elementary school po sa baryo malapit sa bago ninyong bahay na nangangailangan ng guro. At natanggap po ang application ko. Natigilan kami ni Don Ramon. Nakita kong nagluluha ang mga mata ng aking asawa. Hindi lang siya ang gumagalaw patungo sa kanyang anak, kundi ang kanyang anak din ay tumatakbo para salubungin siya sa gitna ng daan. Hindi lang siya pinatawad ni Christina, pinili niyang maging isang buong bahagi ng bagong buhay ng kanyang ama. Nang araw na iyon, sa unang pagkakataon, nakita ko si Don Ramon na tumawa ng malakas. Isang tawa na nagmula sa kaibuturan ng kanyang gumaling na kaluluwa. Isang bagong pamilya ang isinilang. 3 buwan pagkatapos, nabenta ang malaking bahay. Ang huling araw namin doon ay parang panaginip. Tumayo ako sa sala na ngayon ay walang laman at umaalingaw-ngaw. Naalala ko ang unang beses kong pumasok sa bahay na ito bilang isang takot na kasambahay. Pagkatapos, bilang isang malungkot na asawang binayaran. Ang mga dingding na ito ang naging piping saksi sa lahat ng aking luha, pagkalito, hanggang sa aking kaligayahan. Hindi ako nalungkot na iwanan ito. Ang lugar na ito ay hindi isang tahanan, kundi isang kabanata lamang sa aking buhay. Ang unang gabi namin sa aming bagong bahay sa probinsya ay ang kabaligtaran. Maliit ang bahay, simple, amoy bagong pintura at kahoy. Ang aming mga gamit ay nakatambak pa sa mga karton. Walang marangyang hapagkainan, walang mga katulong. Nang gabing iyon, kaming tatlo, ako, si Don Ramon, at si Christina na tumulong, ay nakaupo sa sahig na may sapin na banig, kumakain ng kanin at ulam na nakabalot sa dahon ng saging na binili namin sa malapit na kainan. Sa gitna ng lahat ng gulo, sa unang pagkakataon, naramdaman kong tunay na nasa bahay ako.
Kumain kami habang nagtatawanan, nagbibiruan tungkol sa kung gaano kami kagulo. Ang ilaw mula sa simpleng bumbilya ay mas mainit kaysa sa mga kristal na ilaw sa aming dating palasyo. Dito nagsimula ang aming bagong buhay. Hindi na tungkol sa yaman o katayuan, kundi tungkol sa pagsasama, sa paghahanap ng tunay na kapayapaan sa gitna ng kasimplehan. Isang taon na ang lumipas. Ang umaga ay hindi na sinasalubong ng malamig na katahimikan, kundi ng huni ng mga ibon at amoy ng basang lupa mula sa maliit na hardin sa likod bahay. Ang aking mga kamay na dati isa na isa paglilinis ng alikabok ay mas pamilyar na ngayon sa lupa, nagtatanim ng gulay at nag-aalaga ng mga bulaklak. Binuksan ko ang isang libreng klase sa pagbasa para sa mga bata sa aming baryo. Hindi na ako si Ginang Ramon na nakakulong sa Tor, ako si Ate Lee, ang kanilang munting guro. Si Don Ramon naman ay natagpuan din ang kanyang mundo. Ang kanyang magagarang damit ay napalitan na ng simpleng polo at pantalon. Hindi na siya nagsisermon sa malalaking entablado, kundi sa isang maliit na kapilya sa dulo ng baryo. Ang kanyang sariling kwento ng buhay ang naging pinakamahalagang aral na kanyang ibinabahagi. Si Christina ang kumumpleto sa aming kaligayahan. Halos bawat hapon, pagkatapos ng kanyang klase, dadaan siya sa aming bahay, dala-dala ang mga kwento tungkol sa kanyang mga estudyante. Ang pamilyang dating wasak ay buo na ngayon sa pinakasimple at pinakamagandang anyo nito. Isang gabi, habang nakaupo kaming dalawa ni Don Ramon sa beranda, hinawakan niya ang aking kamay. Madalas kong isipin, sabi niya. Nagsimula ang ating kasal bilang isang transaksyon. Binigyan kita ng pera para iligtas ang iyong ina, at binigyan mo ako ng status bilang asawa para takpan ang aking kalungkutan. Akala ko mabibili ko ang kapayapaan. Huminto siya. Pero nagkamali ako. Hindi pera o status ang nagbigay sa akin ng kapayapaan, kundi ikaw, Lee. Ang iyong tapang, ang iyong katapatan, ang paraan mo ng pagpilit sa akin na harapin ang mga multo na kinatatakutan ko. Hindi mo lang iniligtas ang reputasyon ko, iniligtas mo ang kaluluwa ko. Ikaw ang tunay na kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Dumoy ang mga luha ko. Sa pagkakataong ito, hindi luha ng kalungkutan, kundi ng nag-uumapaw na kaligayahan. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat, nararamdaman ang seguridad at pag-ibig na hindi ko kailanman inakalang magkakaroon ako. Naalala ko ang aking sarili na desperado sa pasilyo ng ospital, iniisip na tapos na ang buhay ko. Hindi pala iyon ang katapusan. Iyon pala ang simula ng isang hindi inaasahang paglalakbay. Isang paglalakbay na naglabas sa akin mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Dito, sa simpleng bahay sa ilalim ng mga bituin, sa wakas ay natagpuan ko ang lahat, hindi sa loob ng isang marangyang palasyo, kundi sa puso ng isang lalaki na natutong ang pinakadakilang yaman sa mundo ay hindi ang kung anong mayroon tayo, kundi ang tapat na pag-ibig na ating ibinibigay at tinatanggap.